dorobo ng bayan. Patatalsikin na. Sana lang. Para naman talagang maubos na ang mga wala nang ginawa yun, kundi magnakaw, ubos dito, ubos doon. True. Okay. So they've never met si Yusek Bernardo and also Zaldico. Again, I don't know. I have no information. But if he's saying that my client got a 25% commission, I'm telling you that's not true. Okay. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako, meron akong lawyer itong si Zaldico at mukhang magkano? Kung ako dito, hindi na ako tatanggap ng O kasi nakakahiya eh. Isang matinding dorobo, ipagtatanggol mo? Wow! Meron ako kasi ito Today, nothing's wrong with increase the in asset as long is justified. Talaga ba? Lawyer hold press briefing. Wala naman daw masama yung with increase. Kung maging mataas, tama ba? Maging malaki ang asset. As long as daw ay ipapaliwanag na maayos. Paano yung mapapaliwanag yan na maayos? Anak ng bugi naman talaga, oo. Halata nga eh. Kaya malaki kasi dumorobo. Ganyan ba kayo magtanggol? Sa bagay, lawyer nga eh. May kanta nga dyan eh. Basta't ang mayaman, basta't ang mahirap, para lang ang basta't ang hustisya ay para lang sa mayaman. Kanta yan ni Bamboo Tatsulok. So ipasok natin maya-maya. Nako, ito pa. Lason may iharap na bagong testigo sa Senate Blue Ribbon. Sino naman kaya ito At bayan sa kilos protesta sa November 30. Actually, hindi lang sa November 30 Meron ding November 16, 17, 18. Katunayan, meron akong bumulong sa atin sa comment. Ang sabi rito, babasahin natin kung nandito pa Sana nandito pa nga. Para, maglilinis sila ng alikabok. Naku, sino kaya sila? Meron akong nabalita na confirm, isang lugar lang at maglilinis sila ng alikabok. Wow! Yan ang maganda. At sana hindi lang alikabok ang linisin, pati basura. Pati basura na malalaking basura sa gobyerno, linisin na nila. Salamat po sa inyo sa nag-comment. Siya po ay isang miyembro ng, to be continue na yung, basta miyembro siya ng nabulong na sa atin. Confirm na po, 16, 17, 18, magkakaroon ng isang malawakang peaceful rally. So, alam nyo na, yung nangyari noon, kasi one day lang yun March yun Tama ba? March pa yun nangyari noon? O July o June? Yung rally ng INC. Ngayon kasi parang tatlo na. Hindi ko alam kung tatlong magsasarib-sanib ba. Pero yung isa, meron na hong date at meron na hong magwawalis ng alikabok, maglilinis. Alam niyo ba kung ano ang alikabok? Lilinisin ng mga dorobo. Sana lang, I wish na maubos na ang mga dorobo nila. Maubos at mawala sa pesto. Di ba? Ito yung mga pahayag ng Ito pa, si Marty Romualdez at Zaldico iimbitahan sa Senate Blue Ribbon. What? Sino ang chairman? Yun ang tanong. Ay, pasok na natin ito. DJ Chacha, ano ang kwento? Ano yun? Sabi rito, harap daw saan? Ihaharap ang bagong testigo. Sino ba yan, testigo nyo? Pambansa, nakatakdang magharap ng isang napaka-importante daw na testigo, si Senator Ping Lacson, sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya pa rin sa flood control project sa Nobyembre. Ihaharap yan Talaga naman, Diyos ko, Mio Marimar.
Sabi-sabi na lang yan. Sino naman kaya ang kanilang testigo? Taga saang planeta naman kaya ang kanilang ihaharap na testigo? Diba? Baka meron na naman silang pagtatakip dito eh. Yan testigo na yan, wala na talaga yan. Kahit saan, balibalik ta rin, baka baluktutin na naman. Yung testigo na lang ihaharap nyo yan, ay sigurado kakampi nila yan. Kasi yung testigong humaharap, na lumabas na lang na si Master Sergeant Gotesa, eh yun hindi inimbitahan na, yun ay kusang humarap. Eh nagkaroon lang ng break, meron silang matinding testigo daw eh. Sino kaya yung testigo niyo? Saka pwede ba palabasin nyo yung dalawang tumatanggap ng pera at nagbibilang ng mali-malitang pera? Ang sabi ni Senador Marcoleta, yung isa ay nasa Chile. Di ba? Bakit ayaw nyo ngayon? Yun ang tawagin nyo. Saka, Mama, di ba wala ka na sa pagka-Blue Ribbon Chair? Eh bakit ikaw ngayon tagapagsalita dyan? Nakakahiya naman, parang gustong-gusto mong, parang sabik na sabik kang bumalik sa pagka-chairman. Mama, nagtatanong lang ko, bakit ba? Di ba pag nag-resign na? Wala nang balikan. Pero na lang yung tinanggal at pinalitan. Pinalitan pala, sorry, hindi pa tinanggal. Pinalitan nila kasi, na lumabas ang katotohanan kaya nagmadali silang palitan. Dito na nga tayo mapunta. Kasi sabi doon, ihaharap. Ilang araw nang ihaharap yan. Sino ba ihaharap nyo? Pero mas maganda dito sa kilos protesta. Yan ang sinasabi natin. No? Ano meron dito sa kilos protesta na to? Bakit sila kikilos? Ito ho ay peaceful rally. Bukod pa ito, meron sa November 16, 17, 18 peaceful rally. Ito, kilos protesta na. Natin ang mismo po isa po sa mga punong abala dito nga po sa paghahanda para po sa malawakang pagtitipon na ito para ihayag ang ating pagkokondena sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ang pangulo mismo ng grupong Bayan. Kanato Reyes, magandang umaga. Hello, magandang umaga po, Manong Ted, at ating mga taga-subaybay. Kanato, ano na pong latest update dito sa November 30 rally? Napagkasundoan na po ba ng mga conveners nung Baha sa Luneta at ng mga trillion peso March conveners kung magiging isa na lang po ang venue on November 30? Well, una sa lahat po, mayroong dalawang anunsyo na nangyari bago magkundas. Yung grupo na nag-organize ng Luneta, yung Kilusang Bayan kontra Kurakot, ay nagpahayag na mayroong pagkilos na malaki sa November 30 at hinahangad na maging mas malaki compared to September 21. Kasi nga yung September 21, panimula lang na pagkilos pa lang yun eh. Dapat lumaki, dapat mas malakas, mas maingay pagsapit na ng November 30. And I understand also the Trillion People March movement also made an announcement bago din magkundas. Ito ay pagkilos naman sa November 30 sa EDSA. So right now, merong dalawang nag-anunsyo na, dalawang nananawagan. At mukhang kailangang mag-usap pa, tuloy-tuloy na mag-usap upang mabuo yung pagkakaisa. No? Yung venue kasi, sa totoo lang, secondary issue yon din sa mensahe. Ano ba ang dala nating mensahe sa araw na yan? Kung lahat tayo naman ay nagkakaisa na lahat ng sangkot dapat managot, mabuti. No? Mabuti yun. Ang sa atin lang, ay kailangan din nating ilinaw sino ba itong mga sangkot na gusto nating panagutin. Ito, at huwag yung nagsasalita dito, kilala nyo naman siya. Ngayon, itong November 30 nito, hindi ko sure kung talagang malawakan nga ito. Kasi, yung nakita kong malawakan noong peaceful rally ng INC. Itong September 21, hati kasi ito eh. Naimbitahan, kasi dapat kasi sabi ko nga, huwag niyo bibigyan ng kulay. Wala nang kulay-kulay kung gusto niyo talaga. Ang problema, nahahati na naman. So, ito, merong bayan-bayan ito eh, bayan-bayan. Pero gusto nila ng pagbabago. Kung gusto nila ng pagbabago, huwag niyong hahaluan ng pangalan Duterte. Huwag niyong haluan ng pangalan Duterte. Kung gusto niyo patalsikin yung mga korap na nabanggit, patalsikin niyo. Pero ang mga Duterte, huwag niyong ihahalo sa usapin na pababagsakin niyo. Dahil hindi ho nakialam si BP Sara dyan sa mga flood control. Sino ba may hawak ng flood control? Yun lang ang birahin niyo. Kahit magsama-sama pa kayong bayan-bayan, napakarami yung bayan-bayan, yung dorobo sa flood control kasi kawawa ang taong bayan. At sa mga taga Cebu po,
na nakikidalamhati, nakikiramay ho kami kasi kita nyo naman na nangyari sa Cebu. Hindi ko alam kung first time ever nangyari yan. Palagay ko dyan, parang nangyari yan sa Maynila nung Undoy dahil sa lakas ng tubig, 24 oras umuulan. Bukod pa doon, sana hindi nagpakawala sa dam. Kasi kung nagpakawala sa dam talaga, yun ang nagiging problema. Pwedeng yun. Kasi pag nagsabay ho ang dam saka rumaragas ang tubig ulan, talagang aapaw. Naipasok lang natin kasi yung mga taga Cebu, ayan nyo, andyan na ho yung truck. Papunta na ho dyan. Yung tulong ni Bibi Sara. Mabilis ho ang aksyon ni Bibi Sara. Hindi nga natin alam dito sa wala man lang silang wala pa lang silang pasabi na tutulong kami. Kasi hindi nila kaalyado ang Cebu. Hindi nila kabati ang Cebu, kaya siguro wala silang pahapyaw. Pero si BP Sara, si Mayor Basti, ang mga Duterte, ayan na ho, gumagawa na ho. Andyan na. Hindi ko alam kung nakarating na, no? Mabilis kasi action ng OBP, ni BP Sara. At meron pa mga ibang personalidad na tumutulong, no? At yung mga kababayan nating OFW, yung mga kamag-anak nyo na alam niyo naman na nagkaroon ng padalahan nyo na kagad sila ng pampanawid gutom kasi nahiwas out talaga yung ibang lugar, no? Tayo naman sa ibang planeta, mainit lang talaga dito. So tuloy! Pag sinabi natin lahat ng sangkot, mula yan sa tuktok, mula doon sa pinakamataas na opisyal hanggang doon sa mga alipores niya. So, I think the differences would pertain o nakatuon doon sa hanggang saan ba natin dadalhin, saan natin dadalhin yung galit natin, saan natin idedireksyon itong namumuong pagkadismaya at frustration at galit ng publiko dito sa korupsyon. Okay. So, malinaw dyan po sa sinabi ninyo na meron talagang hindi pagkakasundo yung dalawang grupo, yung po mga nag-organize ng Luneta at maging yung mga nasa EDSA. Hindi na po ba ito maayos pa? Ay tayo po ay always optimistic, no? Yung maaring hindi pagkakapareho. Tawagin na lang ho natin hindi pagkakapareho sa ngayon. Yan po ay naayos naman at napag-uusapan. Kasi nga ho, ano bang mas matimbang dito? Hindi ba yung greater public interest na gusto dito nyo, yellow Diba? Kaya nung nagkaroon ng September 21, may pumunta sa Luneta, may pumunta sa EDSA. Hindi malaman kung saan talaga yung venue. Merong pumunta sa Benjola, marami. So ito, hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Pero sigurado ko, 16, 17, 18, bigay lang natin konting araw na lang, baka magbigay sila ng anunsyo. Baka magbigay ng anunsyo. Wait na lang, ano pa petsa pala ngayon? 5, baka next week. Sabihin na nila kung saan lugar. Yun! Talagpas ng milyon yun. Promise. Basta pag yun nag-organize wala silang sinasabing maraming lugar. Isang lugar lang. At maglilinis sila ng alikabok at basura. Alam nyo kung ano yun? Alikabok at basura, yun yung mga dorobo ng bayan. Patatalsikin na. Sana lang. Para naman talagang maubos na ang mga wala nang ginawa yun, kundi magnakaw, ubos dito, ubos doon. Ang yayaman nila. Diba? Sobra silang kayamanan. Sobrang mayaman na yan insan na. Totoo yan. Hindi sila magkakaganon. Magkakaroon limpak-limpak na bilyones, trilyones kung ikaw ay ordinaryong negosyante. Diba? Kailangan mo muna magnakaw sa kaban para ka yumaman. Magkaroon ng isang malaki at malakas na pagtitipon at pagpapahayag against corruption. And I think yung mga kabataan, they have already shown us the way. No? Sabi ng mga kabataan, October 17, hanggang kay Marcos to, hanggang kay Duterte to, hanggang sa bulok na sistema, yung hanggang kay Marcos, hanggang kay Duterte. Huwag naman kay Duterte. Sino ba kasi ang pinuno ngayon? Tigilan nyo na. Smiyo naman, sinasali nyo naman ng Duterte. Kaya sabi ko sa iyo, itong 30, nako, parang hindi na maganda ito. Kung sasabihin nyo lang na patalsikin yung mga nai-issue sa flood control, pwede. Pero November 30, Duterte sasama nyo. Ano ginawa? Meron bang flood control si BP Sara? Meron ba siyang kamag-anak na kontraktor? Wala. Diba? Ang nasasangkot dito, yung mga durobo na kaalyado ni Bungitgit at ni Balulong. Yung mga attack dog niya na
contractor. Yun. Ang gagaling niya talaga gumawa ng kwento. Tuligsan natin dito. And I think yun ay mahalaga. No? Kumbaga mahirap nang sabihan yung mga tao na hanggang dito lang dapat ang galit mo. Hindi ka dapat lumagpas doon sa gusto mong ihayag. So, tigil na tayo dyan. Basta ako hihintayin ko yung 16, 17, 18. Pero ito yung November 30, ba hindi ko alam. Hindi ko sila, ayokong makisawsaw dyan. Iba yung galit nila. Iba. Yung 16, 17, 18, yun maganda. Peaceful yun eh. Diba? Baka naman makisawsaw kayo sa 16, 17, 18 ha. Doon na kayo sa November 30. Doon na lang kayo magngangaw-ngaw. Iba yung gusto nila, iba yung tema nila, ano. Pati si BP Sara, sasama nila. Yan ang utos sa kanila. Diba? Alam mo naman ang mga bayan-bayan, mahilig yan. O eto, Martin, imbitahan sa Senate Blue Ribbon, talaga? Paano? Baka yung tanungan mo, iba yung tema ha. Kami ho ay nagtatanong lang. Gawin nyo makatotohanan ha. Wag po. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Elizalde kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa November 14. Ito ay binahagi ni Senate President Pro Tempore Pantelo Lacson kung muli siyang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano kung hindi? Sana hindi, para wala na. At para mag-isa na ito. Sana iboto ng mga senador kasi binibira sila nito ni Balulong di ba? Pinagtutulong-tulungan yung mga senador. Hinahawakan sa liig. Sana iboto ulit si Senador Marcoleta. Para naman pagpiestahan ito si Balulong diyan. Tanggapin ni Senator Lacson ang muling pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kung ihahalal siya na mga kasamahan ito sa majority block. Ayon kay Yung mga senador na binira nito na lahat daw ng senador ay may insertion. Iboto nyo si Senador Marcoleta. Para ito naman yung mag-isa. Senator Lacson, idadaan niya sa kasalukuyang House Speaker ang imbitasyon kay Congressman Romualdez. Samantala, kung hindi naman dadalo si dating Congressman ko, maaari na siyang ipasabpina ng Senado. Ilang buwan na yan, ilang linggo na yan, supina. Hindi pa rin nasusupina. Anak ng bugi naman Diba? Tumatakbo na ho ang buwan, hindi na ho araw. Buwan na ho ang lumipas. Wala pa rin supina. Wala pa rin yung cancellation ng passport. Oo naman. Oo, grabe naman. Diba? Sobra ng pagtatakip yan, brother. Diba? Tsaka kung kayo ho ay boboto, mga senador, isipin nyo, nilaglag kayo. Lahat daw ng senador may insertion. Ngayon ang pagkakataon yung gumanti. Gantihan nyo. Huwag nyo iboto yan. Iboto yung Senador Marcoleta para si Senador Marcoleta naman ang bumira dito sa mga to. Alata sila, di ba? Merong kumpas, merong tali sa liig. Namamanduhan. Bakit tahimik kaya si Boy Cabet? Parang hindi nagsasalita eto, kwento rito. Ano kwento ngayon? Tuloy muna natin to. Although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity. Kita nyo. Wala naman daw. Talaga ba? Saan nyo nakuha wala? Kasi nililigaw nyo ang taong bayan. Kaya sabi nyo wala. Pero ang katunayan, ang totoo, dapat siya ang nasa hot seat. Bakit ganun? Hindi lang naman si Gutesa nagsalita Ang unang-unang naglabas noon siyang Diskaya. Totoo, di ba? Ang Diskaya ang unang naglabas noon. Pangalawa na lang to nung tumayo siya at gusto niya magsalita, doon na imbol ang pangalan lalong nadiin. Ngayon nawawala sa listahan, nawawala sa usapin, sasabihin nyo hindi siya yung pinaka-direct. Wow, kwentuhang unggoy ito To respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kung ano invitation sa kanya. Ayan na naman si interparliamentary courtesy, hindi raw pwede. Pag ikaw ay isang congressman o senador,
Oo, meron kang interparliamentary courtesy. Diyos mio Marimar. Bakit si Kong Toby humarap at sa sarili niyang desisyon? Tapos sasabihin nyo, bakit yung ibang congressman humaharap? Ito na lang sabihin ko sa inyo, bakit si BP Sara humarap sa investigasyon? Di ba meron namang interparliamentary courtesy? Bakit si Balulong hindi pwede? Kasi nga, magaling yung mga abogado, magaling ang defense team, may tali sa liig. Lalo na ito ha. Sabi dito, nothing wrong with increase in asset. Wala naman daw masama, walang mali kung tumaas yung asset as long as justifiable o justified. Diba paano? Humarap muna siya para ma-justify niya. Kung hindi siya harap, kayo ang magsasalita, wala. Parang niloloko na lang ang taong bayan. Diba? Sasabihin nyo na lang na wala siya nasa Europe siya nagpapagaling. Ako ang magsasalita. Ano alam mo sa asset mo? Diba? Alamin natin dito, pakinggan nyo ha. Worried kayo dun sa vigilante violence, no? Sir, ano po yung pwede nyo sigurong mensahe sa taong bayan? Kasi syempre sila po talaga yung, hindi naman po magkakaroon ng rason yung galit ng taong bayan, bakit sila nagpo-protesta outside, no? Kaya hinihiling nila na harapin ni Mr. Go itong mga allegations because he's not just a private citizen, he used to be a public servant. At pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Okay, naiintindihan ko, ito yung message ko, no? Naiintindihan ko na mainit ang ulo ng mga taong bayan. Pati ako, believe it or not, naiinis din ako. No? Narinig ko na si Bryce Hernandez, may Lamborghini, saka Ferrari, etc. Naiinis din ako. But ang appeal ko is, let's look at the evidence. Kasi madaling masway pag narinig natin na ang dami-daming pera nito. You know, you look at the evidence, 4.1 billion opening, richer than Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Tingnan naman nyo, sinasabi niya na nag-increase ng 900. Okay, let's play with that number. I'm sure sa negosyo galing yun. Now, handa ba siyang harapin yung mga accusations? Depende kung anong accusations. No? Like I said, Camille, wala naman generic or general accusation. Na-corrupt ka. Sabihin mo sa akin kung paano ako naging corrupt. Nagnakaw ako, sabihin mo sa akin kung saan ako, anong ninakaw ko, magkano, kailan, how. Diba? Then haharapin. Because otherwise, mabang mangyayari yan eh. Kung paupuin mo yan dito, tanungin, sagutin mo nga itong corruption allegations, even I wouldn't know how to answer it. Kasi ano nga corruption? 2025? 24, 23, ano yung damage to the government? Remember, lawyers look at corruption as a technical term, ha? Hindi yan street term to us. Does ko know Yusek Roberto Bernardo of the I don't know. DPWH? I didn't ask him. Kasi if I'm not mistaken, dun sa previous Senate hearing, sinabi po niya na nag-usap daw sila via call asking if maayos kausap si Henry Alcantara and then nag-introduce po doon nga kay Alcantara to make projects for Zaldico. So, hindi niya po kilala si Yusek Bernardo. She said, he said. I mean, yun ang sabi niya. We don't know kung totoo yung sinasabi niya. I'm not saying he's lying. I'm just saying na kung magkaiba yung sinasabi ng dalawang tao, it's a question of who's more credible and who's more believable. So, pati po yung pagsabi na may 25% commission daw na nakuha si Ko, those are all not true. Wala akong information. I will assume that it's not true. Okay. So, they've never met si Yusek Bernardo and also Zaldico. Again, I don't know. I have no information. But if he's saying that my client got a 25% commission, I'm telling you that's not true. Okay. Thank you po. Sure. More questions? Okay. Dwight, it was just pointed out to me na a lot of these high government officials also have increased SAL-ENSA. And pinapoint out nga nung anak ko na si Ping Lacson, si Senator Lacson, nag-increase din. So long as ma-justify, nothing wrong with an increase. In fact, ang net worth mo should increase. But our recall sana is we hope to get the copies of the SAL. Kasi talaga yung... Tulungan na lang tayo. I'm sure na open yan sa ombudsman. But is he willing to release? Sir, Let me ask him. Sige, let me ask him. Yeah, let me ask him. Let me ask him if he's willing. But I can almost imagine him saying, bakit pa? Kunin nila sa ombudsman. Saan available yan? Ang understanding ko, sa House? Sa House, but he's no longer a lawmaker, so we're worried that we might not get it. But if he's willing to provide, and isn't that the first step to transparency, that there's a former congressman accused of corruption willingly releasing his salary to the public? Alam mo, hindi ko kasi ma-imagine yung when I defended Mikey Arroyo sa tax cases niya,
during the Arroyo presidency, kompleto yung press ng ng SALN from beginning to end. So I cannot imagine na hindi nyo makuha. I don't even think you should have to justify why you want the SALN. It's investigative press. But let me talk to him. I'll get back to you. Hindi naman ito yung huling pagkikita natin. Hello po. Pahabol na po. Magandang umaga, sir. Zeus Legaspi po ng DZMM. So, Zeus. yes, sir. Opo. Very powerful. Thank you, sir. Yun nga po, no? Siguro, ang tanong ko na lang po is, as legal counsel, where do we stand now? Ano, may inihintay po ba tayo or will we do any proactive effort to clear Representative Cos name? Maraming salamat po. We're verifying Zeus whether or not meron ngang kaso sa ombudsman. Kasi wala nga kaming nare-receive. Sabi ni Deputy Clavano, mayroon daw refusal to receive. Paano naman magre-refuse yung taong wala dito, no? But assuming na meron ngang kaso under the ombudsman's rules of procedure, meron si Representative Ko a right to access to all the evidence submitted and being considered by the ombudsman. So we're verifying that. We will likely ask for copies of all the evidence submitted to the ombudsman. And then we have the option to submit a counter affidavit, but parang realistically, Sir, baka lang tanongin ng ombudsman, saan ba nila dapat ipadala para yung may mag-a-access? sa address nga. Which is, I don't know. yung pinaka-last address daw, yun po doon na po pinadala nila. Yung address na nakaregister sa house. Yeah. Sir, may action na ba yung AMLA on his bank account? And is he willing to, execute a blanket waiver of secrecy of deposits? Ang alam ko na may freeze yung AMLA pursuant to the first request ng ICI, di ba? And his assets and the liabilities are declared in his SALN, so I would not recommend that he execute a blanket waiver. Let's maintain some privacy naman, di ba? Kasi kung meron kayong accusation, not you, but kung merong accusation, i-prove mo. You have to understand that lawyers are not required to prove their client's innocence. It's the other way around. So kung yung gobyerno sinasabi na meron krimen, i-prove mo yung krimen. All we have to do is defend. I don't have to prove that he didn't commit a crime. Wow! Ganyan tayo eh. Ay, prove nga naman. Alam nyo, matagal pa ho itong usapin na ito. Kasi, tama nga si attorney. May due process. So, darating ang due process, kaso ang problema, darating ba si Saldico? Mahaba-haba yan. Hindi pwedeng sinabi mo ngayon, bukas kulong, hindi. Meron pang delaying tactic. So, dapat nandito nga siya para sagutin. Ngayon, kung talagang gusto ng gobyerno at talagang papakulong nila si Saldico, kaya rin naman nila. Oo, kayang-kaya nila. Ang problema, maraming tagapagtanggol, maraming defender, maraming alam nyo kung sino-sino, sila-sila rin yan, sabi ni Aling Ledesma. Kung sino yung nagsasabi, sila-sila rin yung mga dumidepensa dyan. Walang makukulong na malaking isda kung sakasakali, sabi ni Aling Mari. Kung hindi siseryosohin ng gobyerno. Kung siseryosohin naman ng gobyerno, na magpakulong, ay hindi rin matutuloy. Bakit? Hindi naman na kayang pakulong ang sandpit niya eh. Di ba? Hindi na kayang pakulong niya. Idawit nga lang, hindi magsalita itong si Bungit-ngit patungkol sa pinsan niya. Buti pa si Amy. Di ba? Buti pa si Amy. Ngayon, mapunta tayo dito. Halos lahat ng sinabi ni Jinggoy, Senator Jinggoy, patungkol noon pa ito. Ito ay binanggit niya kasi bakit nga naman noong ang senador na ang pinag-uusapan, biglang naging, alamin natin to. Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Tama. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan.
30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the strike out from the record. Meron ba Tulalas. Oo nga naman, nangyari yan. Totoo yan. Di ba? Lahat ng mga, nagsalita na si Diskaya, kung sino-sino congressman yung mga na-involve, nagsalita na si Kachobi, wala sa kanila yun. Basta nakatakip ang kanilang mata. Ngayon, nakatutok sila ngayon sa dalawang senador at sa mga DE at sa mga kontraktor. Kawawa naman. At yung pinaka-big piece, wala. Tahimik sila. At yung isa nasa Europe pa. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!